Hi, mga palangga. Good evening and good morning there sa Taiwan. Um, I'm Christine Abansado, ang inyong palangga, nagbabalik. Now lang ako nakapag-update uli kasi sobrang busy. Tapos, stress din ako nung time na mga other week. Kaya ngayon lang. So, last ko atang update is about sa medical ko. Medical ko sa Taiwan. So, yun yung last kong update sa aking YouTube channel. So, ngayon naman is mag-update ako at i-share ko sa inyo ang aking interview experience dyan sa Taiwan. And bago ko i-share yung aking naging experience sa aking interview is i-discuss ko ay yung mga requirements na aking dinala sa aking interview. So, yung una kong dinala, yung sa akin is DINS 160 MRB Sleep Police Clearance sa Taiwan kasi nag-work ako ng 7 years sa Taiwan, and then CENOMAR, PSA birth certificate, and then NBI, CENOMAR, nabanggit ko na ba yung CENOMAR, tapos and then Form 137, nagdala din ako ng extra pang na Form 137 kasi let register ako, so nagdala ako just in case na hihingi sila ng another proof na ako talaga yan kasi nga let register ako, so dala ko yung aking Form 137 nung high school. And then yung requirements naman na bitbit ko kay fiancé is the affidavit of support, yung I-134, yun. Tapos W-2, tapos yung ano ba yung isa, yung tax refund, tax, basta yun yung dala ko kay fiancé. Tapos yung divorce decree niya, dalawa kasi nga dalawang beses siya na divorce, so bit ko yun. Yun yung mga dala kong requirements. And after that, yun na, proceed na tayo sa aking interview. Yung interview date ko is May 28, 2024. Last May 28. And then, yun. Yung time ng schedule ko is 1 p.m. So, nakarating ako doon mga 30 minutes early. Ako nakarating doon. So, nag-wait ako ng 30 minutes until 1 na. Yun, nung nag-1 na, doon na sila nag-start na magpapasok. So, yun. Hiningi sa akin, yung hiningi nila is yung passport mo, tsaka yung confirmation letter mo sa interview. So, yun yung kasi titingnan nila dun sa logbook nila kung nandun ba yung pangalan mo. Kaya, yun yung tapos, yun, nandun naman yung pangalan ko. So, proceed ako dun sa may mga security guard din doon na mag-a-assist at kukunin nila yung cellphone, yung iyong headset, yung relo, watch if naka-Apple Watch ka or ganun, basta yun hindi yun pwede. Tapos power bank, hindi din, basta lahat ng gadget is hindi. So after that, nung nakuha na nila, hingian ako nila ng ID nun. Wala akong naanong ID kasi nga binigay ko yung aking ERC, pero hindi naman kasi kailangan ata dun sa taas. So, hindi nila, yun, sinulat ko na lang ang aking cellphone number. Yun na lang yung hiningi nila. Tapos nun, sabi ni Manong Guard na proceed daw ako, akyat ako ng 3rd floor. So, makyat ako ng 3rd floor. Pagdating ko dun is hiningi sa akin yung aking 2x2 picture.
Dubai to picture at ang aking passport. So, pagdating ko doon, sabi niya, sulatan ko daw sa likod yung aking picture ng pangalan ko, sinulatan ko. After that, binigyan niya na, pinasok niya yung picture ko dun sa aking passport, dun niya nilagay niya dun sa passport ko, dun sa gitna yung aking dalawang picture. And after that, binigyan niya ako ng list ng mga requirements na kailangan ng consul. Nakasulat lahat dun kung ano yung kailangan ni consul. So yun, dapat while waiting ka, tapos binigyan din pala ako niya ng number. So yung number ko doon is number 3 kasi yun yung tatawagin doon, number, kung anong number ka. So while waiting ka sa ano, kasi number 3 ako noon. So while waiting ako, inanbo ko na, niready ko na yung aking mga requirements na hinihingi nila doon sa papel na binigay sa akin. So yun, nung tinawag na ako nung ni consul, babae, bata pa siya. Yung tinawag niya ako tapos yun, hiningi niya sa akin yung mga requirements, tapos binigay ko sa kanya. Actually, wala sa lista nila yung DS-160 tsaka MRB slip, kaya hindi ko siya binigay. Tapos yung ano din, yung proof of relationship, hindi din hiningi sa akin yung proof of relationship. Kaya nasa akin pa din. Gumawa-gawa pa ako nga dun ng parang ano siya, basta nag-ano pa ako, nag-effort pa ako dun. Pero hindi naman din hiningi. Tapos, tapos niyang hiningi yun, meron siyang mga question. Tapos yung question niya sa akin doon is, yung question niya is ano daw pangalan ko, ilang taon na ako, ano daw yung work ko sa Taiwan, ilang taon na ako dito sa Taiwan. Sabi ko, yun yung mga question niya sa akin. Tapos tinanong niya ako kung kasama ko ba daw yung mga anak ko magpagpunta sa US. Sabi ko, hindi, kasi yung papers nila ay hindi pa ready. So, after ng question niya tungkol sa akin, may tanong naman siya tungkol sa aking fiancé. Tinanong na anong pangalan ni fiancé, ilang taon na si fiancé, birthday ni fiancé, tapos anong work ni fiancé, tapos ano pa ba, kailan kami last nag-meet ni fiancé. Yun yung last niya question niya. Sabi ko yun, sinagot ko naman kung kailan. Kaya dapat guys, tandaan nyo yung mga date. Tapos yun na, after that sabi niya sa akin na balik daw muna ako, upo daw muna ako doon. Tapos wait ko daw yung final interview. So nag-wait ako doon siguro mga 10 to 15 minutes. And then after 10 to 15 minutes, yung tinawag na yung number ko. Tapos at tatanungin ka pala nila kung okay ba, kung Chinese yung interview nila or kung ano ba, kung English or Chinese. So sabi ko English lang, kasi tinanong niya ako kung marunong ba ako mag-Chinese. Sabi ko a little bit, sabi ko unti lang. Tapos yun, sabi, so English yung ano na saan, Taiwanese siya, babae, magaling siya mag-English din, mabait naman, very smiling siya. Tsaka kaya parang hindi din ako kinabahan nung time na yun, kasi napaka ano niya, angelic ng mukha niya. Nakasmile lang siya, sabi niya good morning, yung ganun. Tapos nag-hi siya sa akin, nakatawa. Tapos yun, sabi niya sa akin, ako yung fingerprint. Ayun, nag-fingerprint ako doon. After ng fingerprint is nanumpa ako na yung mga sasabihin ko yun ay totoo at hindi yung mga katotohanan lang na yung ganun. Tapos after nun, so nag-start na siya akin ng mga question. So yung una niyang question sa akin is tell me about yourself. So tell me about yourself. So sinabi ko pangalan ko, edad ko, birthday ko, taga saan ako, ilang taon na ako, yung ganun. Tapos
Tapos yun, tapos yung after doon, sinabi ko, may mga follow-up question siya tungkol sa akin. Sabi niya, ilang taon na daw ako dito sa Taiwan. Sabi ko, 7 years. Tapos sabi niya, kung yan sa 7 years na yan, nakauwi na ba daw ako ng Pilipinas? Sabi ko, hindi. Tapos, ano daw yung work ko dito sa Taiwan. Tapos sabi ko, yun, production operator. Sabi niya, paano daw ako nakapuntang Taiwan? Ano daw yung sabi ko, nag-apply ako through agency. Yun yung sabi ko. Tapos, after nun, yung mga follow-up question niya sa akin, tinanong pa niya ako kung kasama ba daw yung mga anak ko pupuntang US. Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi kasama yung mga anak ko. Kasi yung papers nila is hindi pa ready. So yun, after na mga follow-up question niya sa akin is nag-proceed naman siya sa next question. So yung next question niya is tell me about your fiancé. So yun, sinabi ko yung pangalan ng fiancé ko, edad ng fiancé ko, birthday ng fiancé ko, trabaho ng fiancé ko. Sinabi ko pa doon na na-divorce yung fiancé ko 2 beses. Tapos pangalan ng parents niya, yung ganun, yun. Tapos yung di ba, work din ni fiancé yun, basta. Tapos yung mga follow-up question niya sa akin, nung sinabi ko na sa kanya about sa fiancé ko, yung follow-up question niya is yung mga follow-up question niya is paano daw kami nagkakilala ni fiancé. Sabi ko, through mutual friend. Tapos, through mutual friend siya. Sabi niya, paano daw? Sabi ko, kasi yung best friend ng fiancé ko is na may fiancé din siya naka-work ko. So, yung fiancé ko, nanghingi dun sa best friend niya kung may kasama ba daw yung fiancé ng best friend niya, may ka-work ba daw na willing mag-date ng foreigner. Yun, kaya kami nagkakilala, sabi ko sa kanya. Tapos, sabi niya sa akin, ilang taon na kami ni fiancé ko. Sabi ko, 4 years. Sabi niya, bakit daw hindi kami kaagad nagkamit? Kasi di ba 4 years na daw kami. Sabi ko, dahil sa pandemic. Tapos sabi niya sa akin kung anong taon daw yun, tanong niya sa akin kung anong taon daw kami unang nag-chat ni fiancé tapos sinagot ko last 2020. Tapos tanong pa niya sa akin kung paano daw kami nagkaka-communicate. Sabi ko, through messenger. Sabi niya, tinanong niya pa sa akin kung ilang oras, araw-araw ba. Sabi ko, araw-araw kami nagtatawagan or nagchat-chat ni fiancé ko, pero more on calls kami. And sabi niya, kailan kadalas kami, ilang oras. Sabi ko, kaming dalawa is pareho kaming may work, so tsaka lang kami magkakatawag kung free time namin, like break time ko, tapos break time niya, or di kaya after work, and tapos hintayin kami. Sabi ko sa kanya, ang matagal naming pag-uusap is 1 to 2 hours lang po. Sabi ko sa kanya, 1 to 2 hours, yan yung pinakamatagal na usap namin. Tapos, during yung weekend or kasi hindi kami pareha ng day off. So, tapos yung oras din. So, syempre, hindi talaga. Yun yung sabi ko sa console. Tapos, tanong niya sa akin kung ilang beses kami nag-meet ni fiancé. Sabi ko sa kanya 2 beses. Sabi niya, kailan yung ilang unang beses na nag-meet kami. Sabi ko, last year, January 2023. Tapos kailan ko daw last na
kita si fiancé ko. Sabi ko sa kanya is, this year, 2024, during Chinese New Year. Sabi niya, sa 2 beses na pag-meet nyo, ilang weeks nag-i-stay si fiancé ko doon sa Taiwan. Sabi ko, kada visit niya sa akin is 1 week. Yung bisita niya sa akin. Tapos, yun. Sabi ko sa kanya na yun yung mga niya sa akin. So, tinanong din niya kung may anak ba. Di ba sabi ko nga na may anak si fiancé. Sabi niya kung anong pangalan daw. Ilang taon na yung anong pangalan. Tapos ilang taon na kailan yung birthday ng anak ni fiancé. At tapos yung date din ng divorce nila. Yung unang divorce. Tapos yung pangalawang divorce. Yun yung mga question niya sa akin. Tapos about naman sa work niya nga is, yun nga, tinanong niya sa akin kung ano daw yung exactly na ginagawa nila doon sa work niya. Work ni fiancé, kasi si fiancé ko is a correctional officer. So sabi ko sa kanya na si fiancé ko is a correctional officer, is yung ang pagkakaalam ko is ang work nila is sila yung nagti-take care sa mga prisoner, at sila din yung nagmi-make sure na pinapalo ng mga prisoner yung rules and regulation inside the correction. So yun lang yung mga alam ko. Tapos sabi ko, yun lang yung alam ko kasi they were not allowing people to know some of the yung mga may yung hindi kasi sila dapat nagsasabi kung ano yung mga talagang nila dun sa loob, kasi bawal yun. Pero yun lang yung alam ko. Tapos alam ko lang kasi syempre magkatawagan kami ni fiancé. Sabi, tinatanong ko minsan na kumusta yung trabaho, sabi ko sa kanya. Tapos tinatanong ko kung saan siya kasi araw-araw kasi hindi kasi sila kung doon sa hindi yung naka-assign ka dyan ka lang, hindi. Minsan doon siya sa dorm, minsan sasama siya doon, sasamahan niya yung prisoner na kasi lalo na't may sakit, sasamahan niya sa hospital, yung gano'n. Minsan naman sa poste siya, yung parang may sila doon, yung ang tawag nila doon doon sila sa taas, kasi baka kasi nila, nag-check sila doon kung baka may tatakas na mga prisoner. So dun sa may tower, tower pala, dun minsan. So yun lang yung alam ko, yun lang yung sinabi ko sa consul. Tapos yun na yung last question niya sa akin about sa fiancé ko. Kaya guys, yung tip ko lang sa inyo is kung tinanong man, kung sabihin ni consul na tell me about your fiancé, kailangan sabihin nyo na lahat para unti lang yung mga follow-up question ni consul. So kaya kailangan nyo talagang alamin yung tungkol sa fiancé nyo, yung work ng fiancé nyo, yung mga dates, napaka-importante. Tapos guys, yung isa ko pang tip is yung about sa divorce decree, kasi ang Taiwan consul is Taiwan is napaka-stricto nila in terms of divorce decree. Kaya guys, tingnan nyo talaga lahat ng divorce decree, lahat ng page, kung ilang page yan, kung may stamp ba siya. Yun, kasi napaka-stricto nila. Kasi nangyari sa akin yan, approve na ako sa interview, meron ako nung papel na yon, yung nakasulat doon kung nakasulat doon kung yung saan ka hihingi ng tulong, just in case maano ka sa dito sa US, kung anong mangyari sa iyo. So alam mo kung anong gagawin mo. Yun, kaya tip ko guys, tingnan nyo talaga bawat ng divorce decree, kasi
doon sila grabe, stricto sila sa divorce decree talaga guys. So, yun lang guys, sana makatulong tong video to sa mga sisi ko dyan sa Taiwan, kasi alam ko naman na sobrang hirap talaga para sa atin, lalo na't hindi natin yan kabisado ang Taiwan, hindi natin, tapos yung yung language, 'di ba? Sobrang hirap, hindi natin alam kung ano yung mga process nila, kaya sana makatulong to at share ko lang sa inyo kasi ang hirap talaga. Nahirapan ako nung time ko na nung nag-process pa ako kasi hindi ko alam kung ano yung next, yung ganun. Kaya thank you so much guys, and I hope nakatulong sa inyo. God bless, more power sa inyo. Bye-bye. Yun lang, bye-bye.